Sa paanan ng bundok San Mateo, may isang lumang daan na tinatawag ng mga taga roon na daang tikbalang. Dito raw madalas mawala ang mga naglalakad mag-isa, lalo na sa dapit hapon. Isang araw pauwi si Rina mula sa bayan. Madilim na at dahil sarado na ang mga terminal, napilitan siyang dumaan sa shortcut, ang daang tikbalang. Hindi siya naniniwala sa mga kwento. Para sa kanya, gawa-gawa lang ito para takutin ang mga bata. Tahimik ang daan, tanging yabag lang niya ang maririnig, hanggang sa may narinig siyang kalusko sa likod. Lumingon siya, walang tao. Maya-maya, may malamig na ihip ng hangin. Isang tinig ang narinig niya, mababa, mahaba at pabulong. Huwag kang lilingon. Pinagpawisan siya. Pinilit niyang huwag pansinin at magpatuloy sa paglalakad. Pero unti-unti, tila may mga yabag na sumusunod. Paunti-unti, palapit ng palapit. Hindi na niya kinaya. Lumingon siya. At doon niya nakita isang nilalang. Mataas, itim ang katawan, mapula ang mga mata. At ang ulo, ulo ng kabayo. Ngunit hindi ito ordinaryong tikbalang. Sapagkat sa likod nito, maraming anino at lahat sila nakatingin sa kanya. Tumakbo si Rina, ngunit tila hindi siya umaalis sa lugar. Paulit-ulit na daan, paulit-ulit na puno, paulit-ulit ang boses. Sabi ko sa'yo, huwag kang lilingon. Kinabukasan, nakita ang kanyang sapatos sa gilid ng daan. Pero si Rina hindi na muling nakita.